Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 29, 2025. Patuloy pong umiiral sa ating bansa itong Northeast Monsoon o yung amihan na nakakaapekto po yan sa parte ng extreme northern Luzon. Mararanasan nga po nila dyan yung malamig na simoy ng hangin na may kasama mga mahihina at katamtamang pagulan. Habang yung ating ITZC naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado po niyan ang Mindanao, Visayas at Palawan, maging ang parte ng Bicol Region. At yung easterlies naman, apektado naman po niyan yung Metro Manila. Asahan nga po natin yung mga isolated rain shower at yung localized thunderstorm. Iba yung paghahanda at pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, nagbago nga po yung advanced prediction ng European Center at ito po ay posibleng sa parte naman. Umangat po ito sa may parte ng Bicol Region patungong Northern Luzon. Iba yung paghahanda nga po sa posibleng magiging dulot nito. At ayon nga po sa lumalabas na mga news na dalawang super typhoon po yung tatama sa ating bansa ngayong November. Pero as of now, wala po tayong nakikitang super typhoon na dalawang sunod na tatama ngayong November dahil nga po itong unang super typhoon na posibleng tumama sa atin ay bumaba po yung tsansa niyan dahil posibleng typhoon category. Tatama po yan dito nga sa may parte, possible sa may parte po ng Bicol Region, paangat nga po ng Northern Luzon. Dahil nga gaya po ng paulit-ulit nating sinasabi, mataas pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan at posibleng masumina pa dahil nga po sa umiiral na Northeast Monsoon o yung amihan. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, so asahan nga po natin bukas nga po, October 30, so asahan nga po natin mataas ang posibilidad ng pagulan sa may Visayas, ganoon din po sa may parte ng Mindanao at northern portion ng Palawan. Patuloy pong lumalakas yung Northeast Monsoon o yung amihan. Magkakaroon tayong sama ng panahon o low pressure area dahil nga po yan, mabubuo po yan low pressure area na yan dahil sa pagbanggaan ng easterlies at ng Northeast Monsoon. Pagdating naman po ng October 31, asahan nga po natin easterlies pa rin at meron mabubuong possible low pressure area sa may parte ng Palawan dahil naman po yan pa rin sa ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Habang yung low pressure area na posibleng maging bagyo ay mabubuo na po yan by October 31 sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po ng November 1, mas lalakas pa nga po yung Northeast Monsoon o yung amihan, magkakaroon ng shear line na magdudulot ng pagulan sa may eastern section ng Northern Luzon and Central Luzon including Metro Manila. At yung low pressure area naman sa may parte ng Palawan, magpapaulan po yan dito nga po sa may Palawan. By November 2, yung low pressure area nga po na nabuo dito sa Palawan, lalabas na po yan ang ating Philippine Area of Responsibility habang nakaka-apekto sa ating bansa itong Northeast Monsoon. Pagdating naman po ng November 3, magiging isang bagyo na nga yung low pressure area sa labas ng ating bansa. At kung mapapansin natin, malakas po yung pagbugso ng amihan. Kaya ito po yung isa sa nagiging main factor kung bakit umihina o hindi nagtutuloy ang isang bagyo. At pagdating nga po ng November 4, sa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo. Pero makikita naman po natin yung lawak o diametro nga nitong posibleng bagyo na ito ay malaki, At pagdating naman po ng November 5, nakapasok na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility bilang
tropical storm, possible umabot yan hanggang severe tropical storm, pero makikita naman natin yung kanyang lawak ay umaabot na po yan sa may parte ng Bicol Region, Visayas at ilang bahagi ng northern portion ng Mindanao. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng November 5, posible nga po itong mas lumakas pa bilang severe tropical storm. Pero abot na nga po ng kanyang diametro itong parte ng Visayas at ng Bicol Region. Mapapansin natin, may amihan pa rin pong umiiral. Pagdating naman ng alas 8 ng gabi ng November 5, dito po mataas pa rin po ang tsansa niya na mag-intensify pa bilang typhoon category. At pagdating naman po ng alas 2 ng umaga ng November 6, no, na madaling araw, bilang isang typhoon category, ito po ay didikit dito nga sa may parte ng coastal water ng Visayas. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng November 6, dito po ay maapektuhan na, no, itong parte ng Visayas at maging ang parte ng Catanduanes dito nga po sa Bicol Region. Habang patuloy pa rin naman po, no, na umiiral itong amihan. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, bilang isang typhoon category, possible po typhoon category, bago po yan tumama sa parte ng Bicol Region. Kung mapapansin natin, bumaba yung tsansa niya na maging isang super typhoon dahil nga inuulit natin yung amihan ang isa sa nagiging main factor sa nagpapahina sa mga bagyo. Sa ngayon nga po, mapapansin nga natin sa ating advanced weather forecast, malaki nga po yung sakop nitong posibleng bagyo na ito na posibleng tumama sa ating bansa. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng November 6, nasa coastal water na nga po yan ng Catanduanes. At pagdating po ng November 7 ng alas 2 ng madaling araw, posible nga pong mag-landfall yan dito sa may parte ng Sorsogon. At pagdating nga po ng alas 8 ng November 7, alas 8 ng umaga, ito po ay nasa coastal water na po ulit ng parte ng Sorsogon. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng November 7, ito po ay nasa coastal water nga po ng Camarines Norte. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng November 7, nasa coastal water na po yan ng Polillo Island. Pagdating naman po ng November 8 ng alas 2 ng madaling araw, ito po ay nasa karagatan pa rin yung pinakasentro niyan, pero kung mapapansin natin yung lawak po niyan, halos sa buong Luzon, no, maapektuhan nitong posibleng bagyo na ito. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng November 8, ito po ay nasa coastal water naman ng Kasiguran, Aurora. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng November 8, ito po ay nasa coastal water naman pa rin po ng Aurora. At pagdating po ng alas 8 ng gabi, ito po ay posibleng magkaroon ng landfall scenario possible dito nga po sa may parte pa rin po ng Aurora. At pagdating po ng November 9, no, ng alas 2 ng madaling araw, ito po yung pinakasentro niyan ay nasa coastal water pa rin po. Dito naman yan sa may papasok na ng parte ng Isabela. Pagdating po ng alas 8 ng umaga, posible nga po, no, na dediretso nga po niyan from 2 a.m. hanggang alas 8 ng umaga, tatawirin niya nga po dito patungo sa may Tugigaraw, papunta po sa may parte ng Ilocos Norte. Again, iniulit nga po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. At kung mapapansin nga po natin, kung 2 araw nga po na update natin as super typhoon, ngayon nga po sa panibagong nilabas ng European Center sa update, ay ito po ay bumaba ang tsansa na maging isang super typhoon.
So sa mga susunod pang ilalabas ng European Center, asahan natin malaki pa rin po ang mga pagbabago niyan. Posibleng bumaba rin po ang tsansa niya na maging isang typhoon category. Kaya mas maganda po, mag-ingat nga po tayo para kung sa anumang posibleng senaryo itong panibagong banta ng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.